Hanggang sa bago ako mamatay, nalaman ko lang na may hawak na sistema ng palitan ang mga magulang ko. Basta-basta na lang nilang pinagpapalit ang mga pagkakataon namin ng kapatid ko. Ginagamit nila yun para ayusin ang mga buhay namin. Nag-aral ako hanggang sa halos magsuka na ng dugo para lang makapasok sa isang magandang universidad. Pero sa huli, ang grades ko ay ipinalit ng mga magulang ko para sa kapatid ko. At ako, ang natanggap ko lang ay ang mababang grado ng kapatid ko. At pumasok na lang sa kung saang eskwelahan, para tapusin ang miserable kong buhay. Bago ako malagutan ng hininga, walang awang sinabi sa akin ng mga magulang ko. Pinanganak ka para pagsilbihan ang kapatid mo. Isang karangalan na mamatay ka para sa kanya. Nang imulat kong muli ang aking mga mata, bumalik ako sa gabi bago ang college entrance exam. Fang Yuan, gaano ka kasigurado sa mock exam na ito? Tinitigan ko ang sabik ng mga mata ni mama. Natigilan ako sandali, doon ko lang napagtanto na muli akong nabuhay. Isang buwan na lang ngayon bago ang college entrance exam. Katatapos lang ng huling mock exam. Pagka-uwi ko ng bahay, agad akong tinanong ni mama tungkol sa resulta ng exam ko. Samantala, ang kapatid kong lalaki, si Fang Zing, ay naka-grade 4 habang nakayukong naglalaro ng video game. Sa tabi niya, sinusubuan siya ni Papa ng vinyl at ang dalandan. Kitang-kita ang pagmamahal sa mukha niya. Habang pinagmamasdan ang eksaktong parehong eksena, naalala ko ang nakaraang buhay ko. Sinagot ko ng tapat si mama. Sinabi kong sigurado ako. Pagkatapos noon, tinanong ako ni mama ng isang hypothetical na tanong. Kung pwede daw, pwede bang makipagpalit ng grado sa kapatid mo? Noong mga oras na iyon, inisip ko na hypothetical lang naman iyon. Kaya tumango na lang ako at pumayag. Pero dahil sa pagtango kong iyon, ang kinabukasan ko ay tuluyang nawasak. Ginamit ng kapatid ko ang grades ko para makapasok sa pinapangarap niyang universidad. Pagkatapos noon, sumikat siya ng husto online dahil sa kanyang genius na imahe. Bilang ng mga followers, umakyat pa hanggang sa 10 milyon. At naging pinakasikat na influencer noong panahong iyon. Samantala, ako naman ay nagsumikap mag-aral para sa master's degree dala ng diwa kung hindi sumusuko. Pero sa huli, ang resulta ng exam ko ay ninakaw ng kapatid kong lalaki. Para lalo pang madagdagan ang karangalan niya. Simula noon, tuluyan ko nang isinuko ang sarili kong buhay. Kinailangan kong aminin, na isa lang akong walang silbi, na kahit anong pagsisikap ang gawin ko ay baliwala lang. Nang maglaon, nagpakasal ang kapatid ko sa isang mayamang babae. At noong panahong iyon, desidido na akong iwan ang aming pamilya. At magpakalayo-layo, pero hindi ko inaasahan na natagpuan pa rin ako ni na mama at papa. Pagkakita pa lang sa akin, gusto nilang magpalit kami ng puso ng kapatid ko. Basta pumayag ka lang na ibigay ang puso mo sa kapatid mo. Hindi ka na namin guguluhin. Pagkatapos nito, mamuhay ka na kung paano mo gusto. Noong una, naisip kong katawa-tawa ang ideya nila, dahil ang sakit ng kapatid ko, ay hindi naman talaga malulutas sa pamamagitan ng heart transplant. Kaya basta na lang akong pumayag. Nagsimula ng bilangin ang mga araw ng buhay ko. Samantalang ang kapatid ko, na dapat sana ay nasa malubhang kalagayan, ay bumalik sa dati niyang maningning at malusog na anyo. Ikaw na bata ka, bakit ka natutulala dyan? Tinatanong ka ni mama, di ba? Ang muli akong harapin ang parehong tanong. Tulad pa rin ng nakaraan kong buhay. Sinabi kong sigurado ako. Agad na nagtanong si mama sa akin. Kung may isang pagkakataon na nasa harap mo, na magpalit kayo ng resulta sa college entrance exam ng kapatid mo. Papayag ka ba? Ma, henyo po ang kapatid ko. Siguradong makakapasok siya sa isang magandang universidad. Hindi na kailangang magpalit, di po ba? Ito ay isang hypothetical na tanong lang naman. Sabihin mo na lang na payag ka. Pagbigyan mo na ang mama mo, para bumuti ang pakiramdam niya. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko nang narinig ang linyang iyan. Dahil sa mga salitang iyan, lagi kong sinusunod kung ano ang gusto ni mama. Pero dahil dito, nasira ang buong buhay ko. Bigla akong may naisip, tumingin ako sa kapatid kong lalaki. Bunso, gusto mong makipagpalit? Ang kapatid ko, palaging mayabang at mataas ang tingin sa sarili. Nang marinig niya yun, hindi man lang niya ako tinignan. TSK, asa ka, sa mga bulok mong grado, sa kung saang universidad ka lang naman mapupunta. Magkaroon ka naman ng hiya. Kung hindi ka matalino, mag-aral ka ng mabuti. Huwag mo kong istorbohin. Mukhang ang kapatid ko, katulad ko rin sa dati kong buhay. Hindi niya rin alam ang tungkol sa existence ng swapping system. Akala niya talaga isa siyang henyo. At ako naman, isang tanga. Nang marinig ko ang sagot niya, nagkibit balikat lang ako at ngumiti. Dahil ayaw pumayag ng kapatid ko. Di hindi na rin ako papayag. Hypothetical na tanong lang naman yan. Bakit hindi ka man lang makasagot ng oo? Wala ka talagang konsiderasyon. Hindi madali ang isilang at palakihin ka. Kahit isang salita para mapasaya si mama, hindi mo magawa. Tsaka, mas mababa naman talaga ang mga grado mo kaysa sa kapatid mo. Kung makikipagpalit siya sa'yo, tinutulungan ka na niya nun. Paano mong nagagawang hindi tumano ng utang na loob? Hindi sa hindi ako tumatanaw ng utang na loob. Siya naman po ang unang umayaw. Napatahimik si mama sa sinabi ko. Kaya naman, lumapit siya sa kapatid ko. Nang kaharap na niya ang kapatid ko, nawala ang pagiging malamig niya sa akin. Sa halip, malambing siyang nagsalita sa kanya. Fang Zing, anak, ito ang hiling ni mama. Pumayag ka na para kay mama. Sige na, baby ko, ha? Nakakainis. Nang makitang ayaw makisama ng kapatid ko, desperada si mama na sinundan ang tingin niya at nagpatuloy sa pagmamakaawa.
Habang pinapanood ko si mama na mukhang balisang balisa, ay naalala akong ilang bagay. Bago ako mamatay sa dati kong buhay, narinig ko ang mga magulang ko na nag-uusap tungkol sa sistema, tanging sa pahintulot lamang ng taong kasama sa palitan. Saka maisa sa katuparan ng hiling ng host. Kung hindi papayag ang isa sa kanila, hindi matutuloy ang pagpapalitan. Sa ganitong sitwasyon, maaaring piliin ng host na pilitin ang pagpapalitan. Pero magkakaroon ito ng backlash mula sa sistema. Sa dati kong buhay, dahil palagi kong sinusunod ang gusto ni mama, kaya hindi niya kailanman ginamit ang sapilitang pagpapalit. Ngayon, gusto ko namang makita kung ano ang magiging epekto ng backlash ng sistema. Hindi nagtagal, para makapaglaro ng walang istorbo ang kapatid ko. Pumayag na siya sa gusto ng mga magulang namin. Pagkatapos, lumapit ulit si mama sa akin at sinabi, "Ngayong pumayag na ang kapatid mo, pumayag ka na ring ipagpalit sa kanya ang mga resulta mo sa college entrance exam." Ayoko. Sa tingin ko, tama ang sinabi ng kapatid ko. Dapat may paninindigan ng isang tao. Kahit na hypothetical lang yan. Dapat kong gamitin ang sarili kong pagsisikap at hindi umasa sa bigay lang. Hindi ko inaasahan na mananakit si mama. Pagkatapos, napansin kong biglang nanliit ang mga mata niya. Para bang may nakita siya, na hindi namin nakikita. Sa sumunod na segundo, nagkaroon ng ekspresyon ng pagkabigla at kawalang magawa sa kanyang mukha. Sa tingin ko, binigyan siya ng babala ng sistema, na hindi niya maaaring pilitin ang taong sangkot. At gaya ng inaasahan ko, initigan ako ng masama ni mama. At hindi na umimik pa. Sa ikatlong araw, nagpumilit si Papa na ihatid ako sa eskwelahan. Nag-isip ako sandali at pumayag na rin. Walang nagsalita sa amin sa buong biyahe, hanggang sa makarating kami sa gate ng eskwelahan. Saka lang siya nagsalita, "Anak, ihahatid na kita hanggang sa pinto ng classroom mo." "Sige po, alam mo ba kung nasaan ang classroom ko?" Biglang natigilan si Papa, nautal siya at hindi makapagsalita ng maayos. Dahil kahit kailan, hindi niya ako hinatid sa eskwelahan. Hindi ko na siya tiningnan. Bumaba na lang ako ng sasakyan at dirdiretsong naglakad papasok ng school. Hinabol din ako ni Papa. "Fang Yuan, kahit gaano pa kami kasama ng mama mo, kami pa rin ang nagsilang at nagpalaki sa'yo. Mahina ang katawan ng mama mo. Kung ano man ang hiling niya, sana pagbigyan mo na. Tutal, ilang salita lang naman ang sasabihin mo. Hindi ka naman mapapagod doon." Ayan na nga ba, sinabi na naman niya. Ang iisang tanong na inulit na ng daan-daang beses. Kahit sino naman ay magsasawa. Gusto ko talagang malaman, bakit ba ganoon na lang kapursigido si mama? Napagpalitin kami ng mga gamit ng kapatid ko. Mula elementarya hanggang ngayon, ilang beses niyang tinatanong ang mga ganyang bagay kada buwan. Posible ba talagang mangyari yun? Syempre hindi yun posible. Ano ka ba, kung ano-ano ang iniisip mo? Ang mama mo kasi, mahilig lang siyang mag-isip ng kung ano-ano. Kung ganoon, hindi pala magandang ugali yan. Baka masiraan pa siya ng bait sa sobrang pag-iisip. Kaya lalo ko siyang hindi dapat kinukonsinti. Kung may oras ka, dalhin mo kaya si mama sa doktor. Mas mabuti yun kaysa pilitin ninyo akong magsinungaling. Pagkatapos ng klase, hindi ko inaasahan na si Papa at Mama ay personal pang pupunta sa pinto ng classroom ko. "Fang Yuan, halika na, umuwi na tayo sa bahay. Nagluto ang papa mo ng paborito mong ulam." "Huwag na po, nag-dorm na po ako. Hindi ako uuwi hanggat hindi natatapos ang college entrance exams." "Paanong nangyari na nag-dorm ka nang hindi kami kinakausap o walang pahintulot namin?" Sakto namang narinig ito ng class advisor, kaya lumapit siya para magpaliwanag. Di ng Fang Yuan, mas maginhawa po para sa bata kung sa dorm siya titira. Makakapag-focus siya sa pag-aaral, at mababawasan din ang bigat sa inyong mga magulang. Hindi po ba? Kahit na, hindi ako papayag. Pagkatapos, hinayla ko ni mama ng malakas sa isang tabi. At halos pilitin akong kausapin. Basta't pumayag ka lang na makipagpalit ng resulta ng college entrance exam sa kapatid mo. Papayagan kitang tumira sa dorm. Ayoko. Sakto namang nakita ng class advisor ang eksena. Kaya agad siyang tumakbo at itinago ako sa likod niya. Hinarap niya si mama ng may katwiran. At sinabihan si mama na hindi dapat basta-basta nananakit ng anak. Ang ingay dito, ay mabilis na nakakuha ng atensyon ng mga kaklase. Sunod-sunod nilang kinundena ang mga magulang dahil sa sobrang paboritismo. May isa pang kaklase na kinuha ang pag-uusap namin ni mama. At pinost ito online, dahil ang kapatid ko ay laging tinatawag na henyo. Kaya naman kaming pamilya niya ay mas binibigyan din ng pansin. Sunod-sunod na kinwestiyon ng mga netizen kung peke ba ang mga nakaraang score ng kapatid ko. At kinundena ang mga magulang namin sa sobrang paboritismo sa kanya. Edukasyong may haligi, malawakang pag-aanunsyo. Samantala, hindi tumitigil sa katutunog ang cellphone ng kapatid ko. Nang makita niya ang mga private message mula sa mga netizen, agad siyang nag-init ang ulo. Hindi nagtagal, nakita ko na nag-post ang kapatid ko ng isang pahayag para linawin ang issue. Ang bawat score na nakuha ko ay galing sa sarili kong kakayahan. Pangalawa, iminungkahi ng mga magulang namin na ipagpalit ang score ko sa kuya ko. Bilang pag-aalala sa kanya at hindi dahil paborito nila ako. Pangatlo, kung ang score ko sa college entrance exam ay mas mababa kaysa sa kuya ko. Usang loob kong isusuko ang karapatan kong magmana ng anumang ari-arian sa aming pamilya. Ang bait mo namang kapatid, ha?
Sa pagkakataong ito, bibigwin ka ni kuya. Hindi nagtagal, idinaos ang college entrance exam tulad ng naka-schedule. Habang tinitingnan ko ang exam paper na kaparehong-kapareho sa nakaraang buhay ko. Naging malinaw na sa isip ko ang mga sagot. Pero sinagutan ko yun ayon sa level ng kapatid ko. Kasi, tumataya ako, na siguradong pilit niyang ipagpapalit ang mga score namin ng kapatid ko.